Manila. Malapit na ang June. Ito ang madalas na umaga, magiging maulan. Ano pa? Magiging maulap, madilim. Pero kagandahan nun ay malamig. Tapos na po ang summer. Hot summer and yan, ulan. Ngayon po ay Monday, Lunes, Juan. Unang araw ng pasukan ng mga nagtatrabaho. So nga pala mga kaisra, kahapon pa namin napapansin sa lumabas naman kami kahapon pa namin napapansin, so madami ang mga pulis kalsa. Pero isa yun sa mga magandang sinyales. Dapat kang umayos. Maayos ka, okay lang yung takbo mo, maayos yung mga motorista, iwasan natin ang sakuna, aksidente, disgrasya. Ang ganun. Nagkukumpulan sila. Kumpulan pa nga sila.
Hindi natin makita kung pwede nang umanda. Pero, parang pwede na. Pwede tayong gumawa dito ng isang sermon. Isang sermon para sa next na nakaatas ako, meron na akong bala. Kung meron na akong sermon. Maganda. Maganda kasi pag naka-record na siya. Zipper lane. Paliko pala siya. Okay. Paliko pala sa kaliwa yung ating yung una.
sinundan itong ating sinusundan na sasakyan. Siya nga pala mga kaista, kung sakali man pong nahagip ang inyong plaka ng aking pag-video, pag-vlog, hindi ko po yun hindi ko po siya sinasadyang ihayag sa aking pag-vlog. Tayo sa Bilibiran mga kaisa. napaka importante yung Bilibiran. Kasi kung hindi dahil sa Bilibiran, hindi kami pinahiraman, hinanapan ng aking bayan ng sasakyan. Hinanapan po kami ng sasakyan na bayaw. Sa sobrang traffic, hinanapan nga kami ng sasakyan na affordable naman. Ayos naman po yung sasakyan hanggang sa nagtuloy-tuloy na po yun. May sasakyan na kami, pwede na kaming hindi na namin problema ang biyahe. Hanggang sa yun na, naging custom na meron na kami sa sasakyan. Kailangan may sasakyan. Medyo magastos siya, magkaroon ng sasakyan. Kailangan mo siyang i-maintain, pero napaka importante naman pag kayo ay magbiyahe. Lalo pat mga bata. Bata pa kami na. May bata, siyempre may bata na. Anak na kami. Kaya ang pagbiyahe, hindi na problema kung karoon man ng palit ng diaper. Doon nagsimula yung pangyayari sa Bilibiran na yun, yung mahabang traffic na ginagawa. Doon nagkaroon ng aking bayaw na magkaroon kami ng pahiraman kami ng napamuna tapos hinulog-hulugan namin para mabili. Hindi namin siya bayad muna ng isang pesa. So, hinulog-hulugan namin. Chill lang po tayo. Kahit na malilate tayo, chill lang.
tayo magmadali. Kasi nga, alam mo namang malilate ka. Kung hindi ka na makakahabol, huwag ka na umabol. Importante makapag ka doon ng maayos. Hindi ka na stress ka sa ibang bagay, pero bawasan mo na stress mo. Na-stress ka na malilate eh. Malilate ka na, mahuhuli ka na. Na-stress ka na, mahuhuli ka na. Tanggapin mo na ikaw ay mahuhuli. At yun. Tanggap mo na mahuhuli ka na, mawawala na sa iyo. Na mahuhuli ka, malilate. Nangyayari nan ay normal na lang yung biyahe. Hindi ka nagmamadali. Naiwasan mo ang mga aberya, aksidente. Kung nagmamadali ka, singit ka dyan, singit ka dito. So sakali man ulit, paalala na agit ng aking pagbibideo ang inyong mga plaka, inyong sasakyan sa aking pag-vlog ay hindi ko po yun lantarang sinasakyan. Tapos, ito po ay ng camera sa pangkulit ng lantarang na wala naman na i-video ang inyong mga vlog. Salamat! Hindi pa maayos yung kalsada nung kabila sa may Baytown. Dito ulit tayo dadaan. Alam niyo ba na itong dinadaanan natin ngayon ay parte pa rin ng Pinangonan? Ito ay Barangay Pagkaan. Ito ay sa boundary nito, yung boundary niya, yun na po mismo ang sentro. Ito na po ang boundary yan. 1, 2, 3, 4, go! Nasa Angono na tayo. Ha? Wala pang isang blink. Nasa Angono na tayo. Akala ko noon ay kung saan yung parte na Binangonan. Angono na, yun pala. Meron pala talaga silang dun sa sentro mismo ang hatian. Unusual, kumbaga hindi normal. Ano ba ang tawag pa? Hindi pangkaraniwan na gano'n. Yung alam ko na ang sentro nila malayo, tapos sentro nila ganito.
lang pa ang barangay. Tapos, yun ang sentro na nila. Bagay. So, tama lang naman din pala. So, ang nangyari lang ay naging muunlad na yung barangay Pag-asa. Okay. Ayan, mainit pa rin. Kaya medyo uhaw pa rin ako eh. Uhaw? Nauuhaw. Nagpapawisan sa likod. Basta yung mainit pa nga kasi. Ayan, ito yung mga kasi tatay, oh, lakas pa rin. Lakas pa rin mo ba eh? Pa. Ilan siya? O, nasa 30 km/h yung kanyang takbo. Ibig sabihin, mabilis, malakas pa rin siya. Siya nga pala, makwento ko lang. Kahapon, kasi umalis kami. Nung umalis kami, pumunta kami sa bahay ng aking kapatid. Pumunta kami sa bahay ng aking kapatid. Doon sa Malabon. Ayan. Hapon nga, hindi naman maghapon. Malapit na magtanghali, kami umalis ng bahay. Tapos sakto naman, tanghali na kami nakarating. So, pumunta kami doon. Maiba naman yung aming ginagawa tuwing linggo. Bumisita kami, naging maayos naman yung bumisita namin. Sa yung mga bata, kasi nagkaroon sila ng bonding magpipinsan. Kasi nung bata ako, kami pipinsan. Kapag pinsan mo siya, kapag anak mo siya, mga bata, laro na kayo dyan. Iba pa rin na nagkakaroon ka ng bonding. Tapos nandun yung tatlo nilang pusa. Tatlong pusa. Maganda naman yung pusa nila. Ang pangalan ng mga pusa nila ay ano yung pangalan sila? Hindi ko na pangalan. Lambot ng kanila. Balahibo. Nainganyo tuloy yung aking mga anak sa pusa. Nahawakan nila, gano'n. Naghahawakan ng pusa. May pusa kami sa bahay. Grabe, sungit. Nahawakan mo na nga siya. Baga, ipon mo lang siya. Lalambingin lang. Pa, kakalmutin ka pa. Kaya diba, nung na-experience nila, paano hawakan yung pusa, paano siya ilagay sa kanilang lap, pandungin.
Sabi ngayon ng aking ng anak. Ayan, pangalawa. Dad! Ipa-anti-rabies na natin si Sugar. Sugar kasi yung pangalan mo. Isa na. Diba? Anti-rabies na natin. Tapos, huwag na natin siyang palabasin. Doon na lang siya sa loob. At sungit na eh. Hindi ko alam kung matitrain pa. Kasi masungit. Bukan natin. Papakakon muna natin. Bukan natin. Pakakastam muna. Ganon, hindi mo tatanggalin yun eh. Lalayas yun. Yan, ito. Marami pa rin talaga. Napakaganda talaga. Merong mga pulis. Tataka lang ako sa mga iba. Kompleto naman sila na helmet, gamit, nakaka naman sila, may naman mga suot. Halata namang hindi sila uhulihin kapag hindi sila normal yung kanilang takbo. Hindi sila nag hindi sila kumbaga hindi sila papahalata. Hindi ka papahalata, hindi naman saan sila papahalata, magtatago dun sa sasakyan. Minsan nga nakaligtaan kong magpapan. Nakaschedule na akong mag-restro. Yun nga, yung isang episode ko. Magpaparestro ako nun. Dahil sa rehistro, sa lisensya na yan, isa-shoutout ko nga pala sa vlog ko na ito, ang enforcer ng Angono. Meron kami enforcer sa Angono. At tuloy, nahuli ako ng swerving. Nahuli po ako ng swerving. Mislane po ako. Sabi ko dahil alam ko yung violation ko, swerving, mislane, ganyan, obstruction. Marami. Madami. Kaya sabi ng reporter, kuya, madami kayong violation. So, nga po. Hindi ko na kinontest. Kasi nga, talaga namang mahuhuli ako. Nahuli naman ako. Nahuli naman talaga. Pinatabi ako. Pinara ako. Tabi. Sakay ko yung misis ko. Hindi na may pinta yung kanyang mukha. Dami. Nga po. Po, sir. Yan. Kasi minsan kasi alam naman natin, ginagawa pa rin natin. Ayan, muna sabi ko, acknowledge ko yung aking pagkakamali. Pwede po ba warning na lang po ako? Kasi alam ko naman gano'n. Sabi po niya, ang dami niyang sinabi na mga violation talagang ganito po yan, kuya.
sir, na tutubusin nyo po ito sa City Hall. Tutubusin nyo sa City Hall. Kaya alas 9 po yung bukas ng City Hall po namin. Doon nyo po kukunin yung lisensya nyo. Doon po ba? So, papasok pa po ako nun. Sige po, ikot na lang. Siyempre, tutubusin ko po yun, hindi po ako makakopya. Doon ko na lang po, bago ako pumasok, kaanak ko muna yung lisensya. Habang nag-usap kami, wala naman akong reaction na hindi, ako naman ako. Pwede namang i-warning. So, nagkaroon siya ngayon ng awa. Gumana yung awa. Ayan, sabi niya, sige po, sige na nga po. Warningan ko na lang kayo. Susunod po. Dahil alam nyo naman talaga, huwag nyo na po ulitin. Kaya shoutout po kay Manong Enforcer na alam naman niya na karoon lang ng karoon talaga ng magkakataon lang na hindi ko naman talaga sasadyain. Pero alam ko, pero yung time na yun ay nataon na nandun ako. Naabutan ako ng goal. Stop na. Dahil dyan, talagang sumunod tayo sa batas traffic. Na? Sumunod tayo sa batas traffic o iwas tayo. Kung alam naman natin na kasalanan natin, huwag na natin ipilit na hindi tayo gumawa ng violation. Dahil alam natin na violation. Aminin natin, nagkamali tayo. Kung tayo man at handa tayong tanggapin kung naman ang papataw sa atin ng enforcer. Ito, enforcer, sabi niya, dito na tayo, gigilid na kayo. Hindi, bumilid na tayo. Dahil punta tayo. Yun na, sundin natin sila. Sunod natin sila, wala tayong problema. At okay naman, andito tayo ngayon sa Fishport. Parang hindi tayo abot. So, sana magiging maayos yung ating. Yan, nag-blink na siya. So, 5 segundo pa yan. Tignan natin kung pakabuo pa yung photo. Ayan. Okay. Pwede na tayong dahil dyan, tayo ngayon ay magme-message sa ating may bahay sa bahay. Salamat!